Sige. So, ayun muli, gusto ko pong batiin ang lahat ng magandang hapon at Happy Lord's Day po sa inyo. At welcome po ulit kayo sa SGCC. So, ayun. Sige, mag-start na po tayo. Ang napili ko pong topic sa devotion ngayon is the Golden Rule. May kita po natin ito sa Matthew 7, verse 12 to 14. Buksan po natin yung mga Bible natin sa Matthew 7, 12 to 14. Babasahin ko po sa ESV at sa ABAB, sa Tagalog. So, sige. Verse 12. So, whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and way is easy that leads to destruction, and those who enters by it are many. Verse 14, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Sa Tagalog po, kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Bago po tayo mag-start ay manalangin po muna tayo. Oh Lord, patuloy po kaming nagpapasalamat sa lahat ng blessings na meron kami. Even those blessings na we neglected to thank for. Sa mga common grace na natatanggap namin, and even yung freedom namin upang mangaral ng salita ng Diyos, pumunta sa simbahan, at i-express ang aming faith, at magbigay ng glory sa inyo, O Lord. Maraming salamat sa freedom ng religion sa country namin, na alam namin na hindi lahat ng Kristiyano sa buong mundo ay meron nito. Help us, Lord, to utilize it and not take this for granted. Nawa, Lord, ikaw ang mag-glorify sa hapon na to. Bigyan niyo po ako ng lakas at talino. Nawa ay hindi po ako magkamali sa mga ituturo ko, Lord, at ikaw ang mag-glorify at ang Holy Spirit ang mangusap sa mga nakikinig ngayon. Hopefully, maging soul-edifying at maging clarity sa mga tao na nakikinig ngayon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, yung topic po natin ngayon, uulitin ko, is yung Golden Rule. Yung Golden Rule na tinuro po ni Jesus sa mga binasa natin kanina, ay meron siyang different approach sa mga Golden Rule na natuturo sa atin nung bata tayo sa school. Yung Golden Rule na sinabi ni Confucius, ano po ba yon? Sabi doon sa Golden Rule ni Confucius, don't do unto others what you don't others to do to you. Huwag mong gawin sa ibang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Hindi ko po sinasabi na mali ito, wherein in fact magandang traits to bilang tao na ayaw mo na may magnakaw sa iyo. Therefore, huwag kang magnakaw sa ibang tao. Ayaw mo na may magsinungaling sa iyo. Therefore, huwag kang magsinungaling sa ibang tao. Sinasabi ko lang po na this approach ay meron siyang negative approach. Paano? Sabihin natin na merong kapatiran sa simbahan natin na sabihin natin, hindi natin gusto, medyo ayaw mo yung kanyang aura, hindi mo gusto yung tindigan ng katawan niya, hindi mo gusto yung paano siya magsalita, kung paano siya makipag-usap sa ibang tao. And therefore, dahil hindi mo gusto yung mga ganong bagay, dahil you don't want anything to do with him or her, therefore, you will avoid contact, we will avoid fellowship, bonding, conversation. Now, which I think this trait is very un-Christian. And if God follow this kind of trait, baka wala po tayong lahat ngayon dito. Dahil basically, tayo pong lahat ay kaaway ng Diyos.
God is disgusted by sin. He hated sin. And therefore, galit ang Diyos sa mga gumagawa ng taong makasalanan. We are enemies of God. And God, maybe hindi mamamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang kanyang kaaway. At kung in-apply ito ng Diyos, tayong lahat ay parang pasyente na nag-aantay na lang sa deathbed, na tayo ay nag-aantay na lang ng ating kamatayan. At tayo ay doomed and waiting for destruction in hell. Pero, ang tanong po dito, can we really do something that is good? Can we really do something that is good to other? Can we really do something that is good that could God honor? Gusto ko pong sagutin ito sa sulat ni Pablo sa Romans 3, verse 10 to 12. Romans 3, verse 10 to 12. Babasahin ko po sa English. Sabi dito, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understand, no one seeks for God, and all have turned aside. Together they become worthless. No one does good, not even one. So yung context po dito, no, iniisip kasi ng mga Hudyo nung panahon na to na meron silang advantage. Ano po ba yung advantage nila? Meron sila ng oracle of God. Yung oracle of God, meron silang law. May mga prophets na nanggaling sa lahi nila, and God chose them to be their country, to be God's country. Though, sabi po ni Pablo, yung mga advantage na to ay useless. Useless lahat ng oracles, knowing the word of God, kung hindi naman natin sinusunod ito faithfully, kung hindi naman tayo, hindi natin ginagawa ito to glorify God. And, hello? Ayun. Kung hindi naman natin to sinusunod faithfully, kung i-apply po natin ito sa panahon ngayon, doesn't mean na nandito tayo ngayon lahat sa simbahan, umaawit ng mga papurit, pasasalamat. Maybe alam natin, kabisado natin yung 10 Commandments. Pero, kung hindi natin to ginagawa, these are useless. We cannot save by this. Dahil kung ginagawa natin to without the circumcision of the heart, if we do not do it faithfully for the glory of God, kagaya po ng sinabi ni Apostle Paul sa Romans 3 verse 9, for we have already charged that all Jews and Greeks are under sin. Lahat po tayo are still under the sin. So to answer the question, pwede naman tayo gumawa ng mabuti. Pwede tayong mag-try na gumawa ng mabuti. Pero, even yung kabutihan na ginagawa natin ay may bahid ng kasalanan, hindi ito nag-glorify ang Diyos. And so, I can say na without the grace of God, we will just only follow what is right in our own eyes. And we cannot do something that is good to others. And we definitely did not follow the golden rule. Meron pong saying na sikat sa atin, no? Sabi dito yung example is the best teacher. No, and si Jesus po yung greatest example natin ng best teacher. Sinunod niya yung golden rule. Ano po ba yung ginawa ni Kristo nung nabubuhay sa mundo? Nagpagaling siya nung may mga sakit. Hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo. Pumunta siya sa iba't ibang lugar para mangaral at magturo ng good news. Dahil ito po yung gusto ni Jesus na gawin natin, to follow Jesus like He followed His Father in heaven. Naniniwala po ako na yung golden rule ay isang application po ng mga susunod na verses natin. At meron lang akong 2 point na gusto kong matandaan ninyo. Ang point na the world's way at Christ's way. Again po, the world's way at Christ's way. Now, kung manggagaling po tayo dito, no,
sa Villa Olympia or dito sa church natin. Tapos meron tayong daan, may lakad tayo, pupunta tayong Pasita or Shopwise. May dalawang option. Pwede tayong dumaan sa malaking tunnel at sa maliit na tunnel. Dalawang option. Consider mo lang yung dalawang sasakyan dahil kung malaki yung sasakyan, hindi po yan kasya sa maliit na tunnel. At kung pipiliin nyo yung maliit na tunnel bilang daan, yung daan po dito makitid, madilim, at baka malate kayo sa pupuntahan nyo kasi yung daan na to ay one way. Aantayin yung maubos yung papunta sa kabila bago kayo pumasok. At kung mga baguhan pa lang kayo, baka mahirapan kayong dumaan sa maliit na tunnel. And usually, ang dumadaan dito yung mga expert o yung mga batikan na sa pagdadrive dahil madami na po ang aksidente sa maliit na tunnel. Madami ang nagasgasan, madami ang naipit, madami ang na-stuck sa maliit na tunnel. Pero wag po kayong mag-alala, meron pa tayong 100 sa malaking tunnel. Pwede po tayong dumaan sa malaking tunnel. Malawak yung daan na to. Two-way po ito, makakadaan po kahit sino. Siguro, masasabi ko lang downside dito kapag dumaan kayo sa malaking tunnel ay mabaho. Kasi yung daan po neto, usually dito nagtatapon ng basura yung mga tao doon. Pero what I'm trying to say is meron tayong choice. May dalawang path. And usually, tayong mga tao, mas pinipili natin yung more convenient sa atin. Yung pasok sa lifestyle natin. Yung gusto natin. At yung easy na tingin natin na pasok sa atin. At punta po tayo sa una kong point na yung the wide gate or yung world's way. Wide gate or the world's way. May kakilala po akong isang tao na malapit sa akin, pwede kong sabihin, kapag pupunta sila sa lugar nila, somewhere dito sa Binyan, sa Timbao, pwede ihahatid siya sa Pasita, San Pedro, sasakay siya ng jeep, papunta doon, then bababa siya ng Olivares, then Olivares, punta siya sa, then sa Olivares, pwede na siyang sumakay ng jeep papunta doon, somewhere sa Timbao. Pero, ngayon po na meron ng sasakyan, ay hindi niya na kayang mag-commute. Nalimutan niya nang sumakay ng jeep. Nalimutan nang sumakay ng jeep. Dahil bilang mga tao, no, gusto po natin yung something that is easy, something that is comfortable sa atin, something na convenient at pasok sa ating mga budget. O kaya, sometimes, we find an easy way when we face a problem. Nung nakaraang linggo, no, nagkaroon ng mga suspension yung classes. Kaya nagpatong-patong yung mga exams, mga deadlines. At yung easiest way po, no, para sundin, malagpasan natin ito ay gumawa po ng kodigo, mangopya sa ating mga katabi. Ito po yung easiest way, no? Kumpara kung mag-aaral ka ng more than 12 hours para sa isang concept na hindi naman lalabas sa iyong exam, no? Kung tutuusin, madali po ito. Not until na mahuli ka ng iyong proctor or ng iyong professor at ikaw ay mapagalitan at posible na ma-suspende sa iyong school. O kaya, kapag yung life throws a problem at you, na-hit mo yung rock bottom mo, feeling mo, lugmok ka na sa buhay mo. Hindi mo na kayang bumangon. Kung i-observe po natin yung mga tao, usually anong sinasabi nila? Yung iba, sinasabi nila, iinom na lang natin ang problema natin. Mag-focus na lang tayo sa mga bagay na masaya, sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng uplift, sa mga bagay that is pleasurable sa atin. Or even worse, ang ginagawa ng ibang mga tao ay kinikitil nila yung kanilang mga sarili. Kaya po sikat na sikat ang suicide forest sa Japan dahil yung mga tao sa Japan ay very competitive. At kapag sila po ay nalugmok or sila ay nalugi yung company nila o natanggal sila sa trabaho, usually, di ba, kinikitil nila yung sarili nila. And people think na itong mga solusyon na to ay magbibigay ng solusyon sa kanilang mga problema, where in fact na mga to ay
mas mag-worse or yung mga problema natin ay will make it things worse. Nakakalungkot dito, even in terms of our spiritual life, humans tend to find an easy way to salvation. Yung encounter po ng rich man at ni Jesus sa Matthew 19:16 to 22. Matthew 19:16 to 22. Sinabi po dito, "Behold, a man came up to him saying, 'Teacher, what good deed must I do? What I do to have eternal life?' And he said to him, 'Why do you ask me what is good? There is only one who is good. If you enter life, keep the commandments.' He said, 'Which one?' And Jesus said, 'You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and love your neighbor as you love yourself.' And the young man said, 'All this I have kept. What do I still lack?' Jesus said to him, 'If you would be perfect, go, sell what you possess, and give them to the poor, and you will have a treasure in heaven. Come, follow me.' When the young man said, he went away sorrowful, for he had a great possession." Ikita po dito, no, yung young man, hindi niya kayang i-give up yung kanyang mga possession. Kasi kung tutuusin, mas madali na po yung buhay niya. Nandito na po siya sa taas. Ibibigay niya pababa ito para sa mga mahirap, para isundin si Kristo. Mahirap po ito. Sabi sa Matthew 6:24, we cannot serve two masters. Or, ang ginagawa po ng ibang mga preachers, teachers, or religion, they bend or extend the truth, making it more people-pleasing or ear-pleasing, o tinatawag natin sa slang na ear-gasm. Or yung others, nagde-depend sila sa mga tradition. Usually, kagaya sa mga Catholics, sa school po namin, sinasabi namin lagi, after prayer, Saint Vincent de Paul, pray for us. Or, Our Mother of Perpetual Help, pray for us. Na para bang kaya silang iligtas ng mga taong ito. Wherein, in fact, hindi nila kayang iligtas yung sarili nila dahil even them are sinners. Even them, kailangan nila ng tagapagligtas. Or, yung reenactment ng crucifixion tuwing mahal na araw, yung paghalik kay Lolo Uweng sa landayan, yung pagpunas sa itim na Nazareno. People think, no, yung mga bagay na to ay akala nila mas napapalapit sila sa Diyos. Wherein, sa katotohanan, mas lalo silang lumalayo sa Diyos. At hindi lang basta lumalayo, mas lalong nagngingit-ngit sa galit ang Diyos. Ganito po yung ginagawa ng kasalanan. Binubulag po tayo ng kasalanan sa kung ano ba talaga ang kailangan natin. At hindi lang tayo basta binubulag ng kasalanan, inaakay tayo ng kasalanan para pumasok sa maluwang na daan, sa masayang maluwang na daan patungo sa kapahamakan. Atheism, mas madali pong isipin na walang Diyos. Mas madaling isipin na lahat tayo ay nanggaling sa isang animal species. Mas madaling isipin na ang mundo natin ay nanggaling sa isang popoled stardust na sumabog billion years ago. Wherein, in fact, kung makikita natin, i-observe natin ang ating solar system, ang ating mundo, ang planetang Earth lang ang merong livable planet. Hindi lang basta yon, yung oxygen sa atmosphere natin ay eksakto para kapag nilanghap natin, hindi sumabog ang ating lalamunan. At yung biochemical process ng katawan natin, kung paano natin kino-convert ang oxygen into carbon dioxide. Or yung photosynthesis, kung paano nabubuhay ang halaman sa UV light na nanggagaling sa araw. Ito ay isang malaking evidence na merong nag-create, merong naglikha ng mundong ito. But, still, mas madali pa rin pong isipin na walang Diyos para mas magawa ng mga tao, ang mga bagay, mga makumundong bagay,
free. Sinabi po sa isang article ng Pew Research na LGBT Americans are tends to be less religious than straight adults. Again, the wide gate or the world's path is easier and many enters by it, but it leads to destruction. Punta po tayo sa susunod kong point, the narrow or the Christ way. Ito na po yung last point ko. Kagaya po na sinabi ko kanina na only Jesus did follow the golden rule. Ano po bang ina-expect natin kapag pumasok sa isang makitid na daan? Kagaya po na sinabi ko kanina, dito pa lang sa maliit na tunnel, madami na pong na-aksidente, madami nang nagasgasan, madami nang naipit sa daang ito. Noong unang panahon po, para ma-purify ang isang gold, nilalagay po nila ito sa isang mainit na apoy. Hindi lang basta mainit, sa isang nagbabagang apoy. Dahil yung apoy po ay ang gold ay merong melting point na 1064 degrees Celsius. At dahil nga mataas ang kanyang melting point, ay mas nauuna pong masunog ang impurities ng gold, making it a pure 24 karat gold. Ganito po ang reality sa pagsunod kay Kristo. Hindi po madali. Hindi po ito easygoing, kagaya na nangyayari sa mundo. Mahirap po pumasok at hindi madali. Nung si Kristo po ay nabubuhay dito sa mundong ito, nabuhay po siya, kagaya po na sinabi kanina sa Sunday School, He lived fully human. And I believe ay si Jesus ay natempt kung paano rin tayo natetempt. And even the devil himself tempted Jesus sa ilang. Hindi lang siya basta natempt, he was persecuted and even neglected sa kanyang hometown. At the same time na kanyang ini-endure ang lahat ng mga bagay na to, mga bagay na to, ay na-follow niya yung golden rule. And ultimately, he gave his life para sa mga tao na nananampalataya sa kanya, na dati ay kaaway dahil sa kasalanan, para iligtas sa destruction so that we may all be Christian, will be born again. He snatched us away in the world's path, open our eyes so that we can see how sinful we are, how sinful this world are. Open our ears so that we can hear and understand that there is no easy path to eternal life. It is only achievable by Christ's way, and by following Him, the way of Christ, and by the grace of God, we can finally do something that is good. We can finally follow the golden rule, and finally we can do something that is good to others. Kung natatandaan niyo po, yung 21 Christian martyrs na na-capture ng ISIS noong February 12, 2015. And sabi nila, even one among them ay hindi Christian. Pero that time, no pinagre-recount ng mga ISIS terrorists, sabi niya, their God is also my God. And they are executed ng mga ISIS sa beach somewhere in Libya. At lahat po ito ay na-captured on cam at pinost po ito sa internet ng mga ISIS. Makikita po dito na habang naglalakad sila, yung mga 21 Christian martyrs na to ay nagdadasal. At sabi pa nga nila na hindi lang sila basta nagdadasal, pinagdadasal din nila yung mga tao na papatay sa kanila. And even their families, nung sinabi sa interview, they forgive the ISIS even after what they did. Ito po yung isang example po ng golden rule. At also, ito po ay realidad na nangyayari sa mga tao na pumapasok sa Christ's way, sa makitid na pintuan. People are imprisoned, persecuted, tortured, and even killed. But one good thing na pag pumasok ka at sumunod kay Kristo, hindi ka po niya iiwan. He will not leave you
hang and dry. He will protect you, preserve you, guide you until the day you met your Creator. Sa kahuli-hulihan po mga kapatid, kung may nakikinig dito na wala pa kay Kristo, to those who are not yet walking and following in Christ's way. I don't know about you, but maybe you are still mesmerized and tantalized in the temporary and vast happiness that this world could offer unto you. Or maybe, just like the rich young ruler na hindi pa niya kayang i-give up yung kanyang mga possession to follow Jesus Christ. Or maybe you are still enjoying the friendship, the bonding, the fellowship sa mundong ito. But what I want to say to you is, we are only just sojourners in this world. Hindi po ito yung permanente nating lugar. Tayo ay tila ba'y mga manlalakbay lamang sa mundong ito. And there will be a point in our life na pupunta po tayo sa huli, sa ating final destination. At ang tanong na gusto ko pong iiwan sa inyo, what path did you choose? It is the world's way or it is the Christ way. Ulitin ko po, for the gate is wide and way is easy that leads to destruction, and who enters by it are many. At sa mga nakikinig ngayon, who's currently walking in path of Christ, sa mga Christian na nandito, what I want to say to you is hang in there. It is supposed to be tough. Dahil kung hindi, madami ngayon ang naglalakad sa daan na to. Madami ang pumapasok sa daan na ito. Ito yung whole purpose ng pagpasok sa narrow gate. We are in a constant war. We are in a great war. A great war against sin, a great war against the devil, a great war against our sinful self and this sinful world. But you are not alone in this fight. Have faith to God. All the trials, temptation, suffering, persecution, tribulation, all the bloodshed, crimson clover, the worst will be over when God, the Creator, the Father, said, "Well done, my good and faithful servant. You have survived the great war." Manalangin po tayo. Muli, O Lord, patuloy kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na pwede kaming makinig ng inyong mga salita, Lord. Nawa ay hindi po namin ito makalimutan, bagkus ma-apply namin